Itong mga advisors ni Bongbong Marcos, inaalam na ngayon kung ano ang mga dahilan bakit bumagsak ang rating niya. Sino kaya ang matatanggal? Yan ang ating abangan. I hope lang na hindi ikaw ang tatanggalin. Kasi usap-usapan merong tatanggalin eh. Usap-usapan na merong tanggalin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, manang araw, panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Alam niyo ba, usap-usapan ngayon sa social media itong raw administrasyong Marcos. Ito raw si Presidente Bongbong Marcos. May plano pong merong tatanggalin na mga tauhan niya. Usap-usapan yan ngayon ha. Ipapaliwanag ko yan mamaya kasi po dahil dito sa pagbagsak ng kanyang rating, natataranta na po itong Malacanang at sinusuri na ngayon kung sino at kung ano ang dahilan bakit bumaba ang kanyang rating. E di syempre, kung sino yung dahilan sa pagbaba ng kanyang rating, yun ang tatanggalin. So mamaya, i-explain natin yan. Okay? Kasi po, mahalaga po ito ha. Pag-usapan din natin itong si Franz Castro, binatikos niya itong itim na campaign ads ni VP Sara, dito si Senator Amy Marcos. Pag-usapan din natin ito kasi sobrang sablay po ang kanyang banat dito. Okay? At itong si Ate Claire, ha? Baka ikaw yung tatanggalin, ha? Di natin alam, ha? Itong si Auntie Claire ninyo na proud sa kanyang sarili. Ito yung pag-uusapan natin kasi sobrang proud itong babaeng ito eh. Ha? Sobrang proud. Alamin natin kung ano yung kanyang sinabi na sobrang proud siya. Ha? Mamaya pag-usapan din natin yan. At itong si Senator Bato de la Rosa, no? Binanata niya itong PNP sa sobrang sablay ng kanilang ginagawa ngayon. Okay? Na real talk sila dito kay Senator Bato de la Rosa at napahiya itong si Torre at itong si Marbil. Okay? Pero ganun pa man, bago ang lahat ha, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. So, ngayon, tama talaga itong mga naririnig ko ngayon, usap-usapan na tinatrabaho na raw ng Marcos administration. Itong mga advisors ni Bongbong Marcos, inaalam na ngayon kung ano ang mga dahilan bakit bumagsak ang rating niya. Sino kaya ang matatanggal? Yan ang ating abangan. Kasi ako, may sarili akong may sarili akong prospect kung sino ang matatanggal eh. May sarili akong prospect eh, halatang-halata naman, di ba? Halatang-halata na may matatanggal. Sige lang, patuloy lang kayo. Kaya kayong mga ako una sinabi ko na sa inyo ha. Isa dito si Auntie Claire Castro. Ito yung pinakaunang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos. Now, Auntie Claire, kung pinaplanuhan ka ng administrasyon na tatanggalin ka, unahan mo na. Ha? Unahan mo na. Di ba? Hindi, hindi man ako nagsabi. Usap-usapan lang naman ito na may matatanggal raw. Hindi man binanggit si Auntie Claire. Pero ako, analysis ko na posibleng si Auntie Claire Castro. Posibleng si Torre, sina Marbil. Siyempre, di ba? Kasi kahit sabihin ni Bongbong Marcos na nakakatulong itong si Torre at si Marbil sa kanila, marami kasing galit ni Torre ngayon. Marami kasing galit ni Marbil ngayon sa ginagawa ng pag-aresto kay Tatay Digong at sa KOJC. In order for Marcos para mabawas-bawasan yung galit ng tao, kailangan ni Bongbong Marcos tanggalin itong mga taong ito. Yan ang yeah? Analysis ko. Hindi man yan nangyayari, pero posibleng mangyari yan, no? Natatanggalin sila. Kaya ikaw, Auntie Claire, hinay-hinay ka dyan sa Malacanang kasi you are giving your own opinion. Hindi mo binigay sa media ang sariling opinion ni Bongbong Marcos dyan. Instead na ikaw na PCO ka, ang sasabihin mo sa media kung ano yung opinion ng Malacanang. Ang ginawa mo, atake ka ng atake sa mga Duterte. Atake ka ng atake.
Hindi naman yan ang napag-alaman ng taong bayan patungkol kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay hindi po ganyan ang style niya. Hindi po umaatake itong si Bongbong Marcos. Oh. Yan nga eh. Inaatake na yan ng mga kalaban. Tahimik lang yan si Bongbong Marcos. Pero ngayon, yung pag ginagawa mo, mas lalo na yung sinabi mo dito na naninindigan na walang utos ang palasyo paano sumagot sa mga briefing. Di ba? So, napag-alaman natin na sa kanya lang pala lahat yun. Ikaw pala yung atake ng atake dyan, no? Na hindi ka naman inutusan pala. At proud na proud pa siya dito. Kaya Claire, hinay-hinay ka. Kasi baka ma-kick out ka kaagad. Kick out. Wala pang isang taon, ma-kick out ka na dyan, ha? So, ganyan po, no? Sa totoo lang, sa akin, tuloy-tuloy na ito. Itong pagbagsak ni Bongbong Marcos. Sa analysis ko, tuloy-tuloy na yan eh. Kung sasabihin nila paano maibalik ang trust and approval ratings na tataas si Bongbong Marcos, no? The only way, ito lang yun ha. Bongbong Marcos, ito yung gagawin mo, payo ko sa'yo, para tataas ulit yung rating mo. Ito. Ano ito ha? Walang biro. You make a way ha. Maghanap ka ng solusyon na maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Tulungan mo si Tatay Digong na maibalik yan dito sa Pilipinas. I'm sure tataas yung rating mo. Hanggat tandaan mo ito Bongbong Marcos, hanggat hindi maibalik itong si Tatay Digong dito sa Pilipinas, babagsak ang rating mo. Kasi totoo lang ha, sa mga vloggers dyan, sa mga political analysts dyan na nagsasabi na si Bongbong Marcos ang mastermind sa paghuli kay Tatay Digong na dalhin doon sa ICC, ako po ay hindi naniniwala dyan. May iba po akong analysis dyan. Hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Duda ko, inutusan lang itong si Bongbong Marcos. Unang rason. Ito yung pinakaunang rason. Anong makukuha ni Bongbong Marcos kung iparesto niya si Duterte? Anong makukuha ni Bongbong Marcos na i-aresto, ilagay doon sa ICC, ikulong? Anong makukuha niya? Hindi naman siya tatakbong presidente. Wala na siya, di ba? Pagkatapos ng kanyang termino, mananahimik na siya. Hindi naman siya tatakbo. Sino ba ang tatakbo sa mga Marcos? Alangan naman si Aimee, sobrang bagsak. Alangan naman si Sandro Marcos. Alangan naman si Kokak. Wala na talagang susunod. Kung sino ang susunod na yun ang ano nila. So, sa tingin ko hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Kung sino aman ang may utos na yan po ang plano natin, dalhin natin si Tatay Digong doon, i-aresto. Gamit ang Interpol. Alam niyo ba? Itanungin niyo ang sarili niyo. Sino ang may gusto na maging presidente sa 2028? Sino? Di ba? Si Bongbong Marcos, hindi na yan magiging presidente. Sino ang may gustong mapresidente? Kasi, sa mga DDS vloggers ngayon, sasabihin nila, si Bongbong Marcos yan eh. Si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Wala nang iba, bla 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 bla. Pero tandaan nyo, sinabi ni Senator Aimee Marcos, dismasyado siya sa mga nakapalibot kay Bongbong Marcos. Sino ang nag-a-advise niyan sa mga pinanggagawa ni Bongbong Marcos? Duda ako, may nag-utos kay Bongbong Marcos na ganyan ang gawin mo, ipahuli ganyan. Ang tanong, sino? Sino ang nangarap maging presidente? Ding ding ding! Ganun lang kasimple. Ang analysis nyo ba, ganun lang kasimple. So, utak rin ang gamitin natin. Okay? Hindi ibig sabihin na si Marcos, si Remulla, Marbel Torre, nagtipon-tipon sila, nag-meeting. Hindi ibig sabihin si Marcos na yung laliman nyo pa. Bakit na napag-isipan ni Bongbong Marcos na ganyan ang gagawin? Bago niya mapag-isipan yan, may nag-utos sa kanya. Or merong nag-suggest sa kanya. Hindi, analysis ko lang ito. This is my own opinion. Sino? Sino ang nagtatago ngayon na parang, malinis? At kaninong eroplano ang ginamit papunta doon sa Dahig? Laliman nyo ang isip ninyo. So yun lang po ang analysis ko dyan. Kasi, mga vloggers dyan nire-respeto ko ang mga opinion ng mga vloggers dyan. Ako meron na ako Pero nilaliman ko lang yung aking
there is something deeper than that, no? Naliman niyo. Kaya pinagbibintangan niyo si Senator Amy Marcos. Si Senator Amy, ano lang yan eh. Ginamit lang yan ni Senator Amy yung Senate hearing na yan eh. At the end of the day, si Bongbong Marcos yan eh. Bakit hindi naman kino-question ni Senator Amy yung kapatid niya? Dapat sabihin ni Senator Amy na yung kapatid ko, yung mastermind, blah 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 blah, di ba? Pero kung sa mga interviews ni Senator Amy, kung laliman mo i-understand ang kanyang interview, dismayado siya sa nakapalibot kay Bongbong Marcos. Sino itong mga taong itong nakapalibot? Kasi remember, si Bongbong Marcos, weak leader, sabi ni Tatay Digong. Pwede mong utusan, pwede mong puppet nga eh. Mamanipulate mo. 'Di ba? Si Bongbong Marcos ang mastermind sa pag-aresto kay Tatay Digong. Why? Anong purpose niya? Tanungin niyo kaagad, anong purpose niya? Dahil galit siya kay Duterte? Siguro naman, iisipin niya ano ang magiging impact kapag gagawin ko ito. Ipapa-aresto ko ito. Inisip niya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman